Paalala at babala ng Bureau of Customs sa mga OFW at sa mga pamilya ng mga OFW na sa Pilipinas na tumatanggap ng mga package or balikbayan box dahil guys may mga tauhan or may mga tao na nagpapanggap na tauhan ng Bureau of Customs na sasabihin sa inyo na may package kayong marireceive na na-hold sa custom at kailangan nyo itong bayaran bago ma-release. At para maiwasan yung mabiktima or maloko ng ganitong modus, ay ganito ang dapat yung gawin ayon sa Bureau of Customs. Nagbabala ang Bureau of Customs sa nauusong scam ngayong holiday season. Yan ay ang parcel scam. Modus daw ng mga kawatan na magpanggap na tauhan ng BOC o dayuhan at maniningil ng bayad para ma-release ang na-hold umanong package. Well, eto, siguro, di ba, attorney, mga kapatid, kung alam nyo wala naman kayo na-expect na parcel, huwag nyo nalang pansinin or i-entertain pa yung mga ganong messages. Tama po yan, ma'am, no? Or you can get in touch with the Philippine Postal Service. Ang alam ko po, meron din silang ganitong programa at i-assist naman po nila kayo, no? Aalamin nila kung talaga may ganong package at kung wala naman po, wag na lang po nating pansinin. Meron mabilis na paraan dyan, ma'am, no? Meron po kaming isang online platform sa aming website, www.customs.gov.ph. Meron po kaming balikbayan box and parcel tracker doon. Kung meron po kayong tracking number o may binibigay sa inyong tracking number, ilagay nyo lang po doon sa balikbayan box and parcel tracker namin. At kung talaga pong lihitin mo yung parcel na yan, lalabas po yung detalye doon, no? Pati kung saan na pong proseso siya. Kung wala naman po, lalabas po doon na no record, ibig sabihin po, non-existent po yung parcel na yan. Okay, attorney, pakiulit lamang po, ano pong website ito at ano po ulit yung step para ma-check kung talagang totoo yung, kung meron talagang parcel na padating? Opo, unang-una po, punta po kayo sa www.customs.gov.ph. Pagdating po doon, hanapin niyo po yung link sa aming balikbayan box and parcel tracker. Pag na-click niyo po yung link doon, hahanapan po kayo ng tracking number doon. I-input niyo po yung tracking number na hawak-hawak niyo o sinabi sa inyo na covering yung parcel na yon. At pag-click niyo po doon, ipapaalam po sa inyo ng sistema namin kung talagang may ganung package sa pamamaraan po na ibibigay po niya yung detalye, pati po yung anong proseso na po siya, no? Ine-examine na po siya or na-release na. Kung wala naman po, maglalabas po yan ng prompt, no, na no record found. Ibig sabihin po nun, walang ganung parcel na pinoproseso ang Bureau. Alright, attorney, huli na lamang po, paalala muli sa ating mga kapatid. Muli po, no, nagpapaalala kami sa ating mga kababayan, no. Wag na wag po tayong basta-basta maniwala sa mga ganitong mga scheme, no. Lalo na po sa mga biglaan na hindi nyo naman alam, wala kayong ni-expect, mag-notify sa inyo na meron po kayong parcel. Marami pong paraan ng ating pamahalaan na ibinibigay sa inyo para i-verify po itong mga to. Tulad na lang po ng mga social media platforms po, no, ng Bureau of Customs, pati po ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Maaari po kayong mag-message doon, may mga private messaging option po yan, no. I-PM nyo lang po kami at meron pong nakamando sa aming mga stations, no, dyan sa social media platforms namin na mga customer care representatives namin na mag-a-assist po sa inyo at tutulungan kayong maiwasang maloko. Or kaya naman po ay kung talagang nandyan ang inyong mga parcel ay matulungan po kayong maproseso ito ng maayos. Kaya guys, kung wala naman kayong inaasahang package, lalo na yung mga nasa Pilipinas, dahil kung magpapadala naman ng package or balikbayan box ang kamag-anak niyong OFW, ay sasabihan naman kayo. Pero kapag ganito na biglaan na may nag-message sa inyo na may na-hold down na package or balikbayan box at kailangan nyo itong bayaran, ay magduda na kayo. Dahil ayon sa Bureau of Customs guys, ay hindi sila nagme-message online at hindi sila nagpapabayad through online or GCash o kaya naman ay bank transfer. At just in case man na may legit transaction kayong ganito, ay sa mismong opisina nyo ito kailangan bayaran at makakakuha kayo ng official receipt. Hindi online. What? At kagaya nga ng sinabi sa video, just in case man na may mag-message sa inyo na ganito, na taga-customs ko no, ay kailangan nyo muna itong kumpirmahin sa website nila na ilalagay ko sa description ng video na ito. Kaya guys, dapat maging maingat kayo, maging wise, at huwag magpap...